Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. EGI, E-Ganzon Incorporated. Good news at bad news. Pag pinag-usapan ng ating mga OFW, siguradong may mga balitang hindi ka nais-nais. Gaya ng crackdown na nagaganap sa mga bansang napakaraming OFW. At ang mga OFW na nakasalang sa bingit ng kamatayan. Pero meron din namang good news, kagaya na lang ni OFW Rose Fontanes at mga tapat na OFW na pinaparangalan sa ibang bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Marisa Dalmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang kakaibang samahan na aming nasaksihan nang dumalaw ang Buhay OFW sa kaduluduluhan ng Indang Cavite, ang baluarte ng Dine 1 and 2 OFW Organization. Aalamin natin ang serbisyong hatid ng OP Center 24/7 OWA Service at ipapakilala namin sa inyo si Welfare Officer Lilia de Guzman, ang pinarangalan ng bansang Taiwan dahil sa pagiging epektibong welfare officer. Pero bago po tayo magkwentuhan ngayong gabi, nais ko pong ibahagi sa inyo ang apela ng ating mabuting kaibigan na si Dr. James D., ang butihing presidente ng Chinese General Hospital patungkol sa issue ng cancellation of visa-free travel to Hong Kong para sa mga Filipino diplomatic passport holders. Dr. James D., representing the Filipino-Chinese General Chamber of Commerce, the oldest Filipino-Chinese Chamber of Commerce in the Philippines, the Philippine-Chinese Charitable Association, owner and operator of Chinese General Hospital and Medical Center, and other charitable institutions. In reaction to this development, issued his appeal to the Hong Kong government not to include in the proposed future sanction to regular travelers to Hong Kong, especially those who travel for business and leisure, including overseas Filipino workers. He emphasized that it is unfair to punish the whole nation for the mistake of one person alone. According to Dr. James D., Hong Kong is a major commercial and economic hub for business travelers and top tourist destinations for Filipinos. If the sanction will be extended, it will be a bane to major business and economic activity for both countries. It will also drastically affect bilateral trade. Government data show that total bilateral trade between the two countries meanwhile amounted to some $7.8 billion in 2011 and more than $8.1 billion in 2012. The whole world goes to Hong Kong for business and pleasure. He explained that if Hong Kong will restrict visas to Filipino travelers to their country, Filipinos will just go to other countries such as Macau, Indonesia, Malaysia, Singapore, and its other Asian neighbors, resulting to revenue loss for Hong Kong. A lot of Filipino travelers go to Hong Kong due to its proximity and the convenience of short travel time of only an hour and 40 minutes flight. Tourists usually bring their families there and spend for hotel accommodation, food, and shopping. These are all revenue-generating activities for the Hong Kong economy. Businessmen who attend conventions and business meetings also fly in and out of the country for a day trip. It will be inconvenient for those people to get a visa for only a day's stay. It will also adversely affect the airline business of both countries.
They also risk losing thousands of very competent, educated, and highly trusted Filipino domestic workers who takes care of their homes and children. On the other hand, the Philippines need Hong Kong to employ the more than 200,000 Filipino domestic workers who provide one of the richest sources of foreign remittances, which is a major lifeblood of our economy largely dependent on OFW remittances. Dr. D added that the sanction could be unwise since talks are still continuing and it will only aggravate the situation between the two nations and fuel further division of opinion that will not be good for both countries. He is therefore calling on Hong Kong's Leung Chun-ying to be more pragmatic in his decision and to consider the situation of innocent people who were not a party to the present misunderstanding. Dr. D intends to forward his message to Hong Kong media and to appeal to Leung to reconsider the decision of the Hong Kong government. Magbabalik po ang Buhay OFW. Kami ang OFW Daine 1 and 2 Association Indang Cavite. Welcome to OFW with Marisa Del Mar. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong buhay OFW and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang buhay OFW. Abangan ang Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 Awards Night sa darating na April 12 sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel. Sa aming mga kapatid at mga kababayan na nasawi ng Super Typhoon Yolanda, kasama niyo po ang Buhay OFW at ang Buhay OFW Foundation sa patuloy na pagdarasal para sa mapayapang pagbangon at muling pagsisimula. Patuloy po ang ating paglaban sa buhay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Bukas po ang Buhay OFW Foundation sa mga nais tumulong. Maaari pong ipadala ang inyong mga donasyon sa Buhay OFW Foundation. God bless us all at maraming pong salamat sa inyong lahat. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global. The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Southville International School and Colleges. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Isang full force na members and officers ng Daine 1 and 2 OFW Association ang sumalubong sa amin. Ang Daine ay isang barangay na matatagpuan sa dulo ng Indang, Cavite. Dati na nag-organize kami, 60 up to present 130. O, ganun kami. Tapos yun nga, pina-accredited namin sa Municipality of Indang. Para kung ano man po yung mga programa sa bayan sa Municipality of Indang ay di nasasabi po sa amin at sinasama kami sa mga seminars. Dito po naman, pagtatatag po ng organization ay bali po 1:1. Kung isa po ang isa pong OFW, pwede po yung isang anak o kaya asawa, ganon. Pero pag dalaga naman po yung OFW, pwede rin po isa lang.
1:1 po ang pagtanggap ng member ng OFW. Nakilala namin ang Dyne 1 and 2 Association nang manalo sila ng MOFIA bilang Outstanding OFW Family Circle sa national category. Kami po ang OFW Dyne 1 and 2 Association na nagsimula po sa 60 members at ngayon po ay nasa 133 members na po. At sa kabutihang palad po, kami po ay nanalo sa MOFIA noong last December 9 ng 100,000 plus washing machine at may plake pa pala. May plake pa po. At ngayon po, ito po yung aming bahay pulungan na ipinatatayo para naman po meron na kaming permanenteng bahay pulungan na nagkakahalaga na po ng 35,000. Ang sekreto daw ng kanilang pagiging epektibong OFW organization ay ang tuloy-tuloy nilang pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa para sa kabutihan ng kanilang mga miyembro. Ito po ang katunayan na talagang kami ay yearly merong accomplishment at meron ding plan. Kaalaman nyo po, every month po, first Saturday of the month, 4 p.m. nandito po kami lahat. Yan, nagmi-meeting po ng mga ikagaganda, ikabubuti. Importante na aktibo ang OFW organization, lalo na sa mga malalayong lugar dahil sila ang nagiging instrumento ng OWA sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo na nakalaan para sa mga OFW at pamilya nito. Sa benepisyo naman po, napakarami na po kaming nakukuha sa OWA. Una na po yung scholarship. Ang aming mga anak, sa mga miyembro, marami po sila ngayong scholarship na natatanggap. Meron pong 10,000. Pero ang meron na pong nakapagpatapos. Last year, napagtapos na po yung isa sa naming miyembro ay napagtapos na rin po dahil po dyan sa 10,000. So, yun namang iba po dahil sinasabi nga po ni President na yung mga leadership, yan, mga training po, dagdag kaalaman sa amin yan at gaya po ng aming rug making, ng dishwashing at candle making, doon po namin yan nag-gather. So, yun po yung benepisyo na amin po laging nakukuha. Na ngayon ay adapted na namin na siya namin ginagawa ngayong negosyo. May bigasan din kami na dati po yung grant sa amin 50,000 pautang na yearly po, monthly, ibinabalik namin for 2 years. So since then, ngayon na po nasa 30,000 na po, as in, income na. Wala na yung kapital na i-retire na namin. Sadyang may kakabit na swerte ang Dyne 1 and 2 OFW organization. Lagi po silang nananalo sa mga raffle, sa mga ginagawang pagtitipon ng mga OFW, at lapitin din sila ng iba't ibang grupo na handang tumulong sa kanila. Migrant Day, every June 7, Migrant Day, iniimbitahan kami ng OWA. Ninanalo po sa amin na isang bahay na bigay ni Vice President Noli De Castro on that time. Ang aming microfinance, pinuutang po namin ng miyembro sa mabababong tubo. Tapos yun po namang share capital ay maliit lang po naman yung aming share capital, kundi 500 lang. So, yun po ay pinahihiram din namin. Halimbawa, ang maximum po na nahihiram ng bawat isang miyembro ay 5,000. Yung pong miyembro na na-hospital within 24 to 48 hours, binibigyan po namin ng kapirasong love gift. Love gift lang na parang to remember him or them na ikaw ay miyembro ng OFW. Nag-grant po kami ng DOLE at saka ng DBP, saka ng OWA ng isa pong multi-cap na worth 200,000 po. Yeah. Yun po ang grant namin. Ano po yun? Nag-grant po sa pinakamarami pong miyembro. Ang PCA po, Philippine Coconut Authority, naghanap po sila ng isang matatag na organisasyon. Meron po kaming darating na 10 baka, pero last week nga po, nagpa-meeting ang taga-PCA, gawa po ng baka, na yung po 10 baka ay nagkakalaga po ng 200,000. Bali po, meron kaming 50 farmers na member. So, pumili po kami na ng sino mag-aalaga ng 10 baka. Kasi po, ito yung partner na nakakwadra na kailangan kukumpayan, naalaga maigi, at babakunahan. Tapos meron pupurgahin pa po para mas malakas lumaki. So, ang bali po ang nangyari dito, nung nagpa-meeting ako sa 10 farmers po, ang naging partihan po dito ay 60-40. 40 sa organisasyon and then sa mag-aalaga, 60 po. Masasabi nating OFW country
ang Barangay Daine dahil halos lahat ng pamilya dito ay may kapamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Dito po ang tunay na trabaho ng mga tao ay OFW. Mga nanay, tatay, mga anak, ngayon po nasa abroad na rin. Talagang malaki pong benepisyo para sa amin dahil yun pong anak ko, na ngayon po isa na rin siyang OFW, nasa bansa pong Papua New Guinea. Bali 3 anak ko po ang OFW. Ay nakakuha ko ng every sem 10,000 po sa scholarship. Medyo malaki ma'am yung sahod nila eh. Kasi yung iba nga, mga electrical engineer na o mechanical engineer na, they transfer to instrumentations. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Gusto mo ba ng isang city getaway? How about a city getaway that you can call home? Posible na yan sa Bayshore Residential Resort. For those looking for the best properties the Philippines has to offer, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy. Has everything you could ever want or need. At handog ng Mega World International ang Bayshore Residential Resort sa inyong mga OFW na naghahanap ng resort lifestyle in the Philippines. Ang address na ito ay part ng Bayshore City, isang grand tourism-oriented destination near Manila Bay. Dito, ang living and recreational experiences mo ay palaging may vacation feel. Isa sa perks ng pagtira sa Bayshore ay ang amenities nito. Merong 135-meter long beach type freeform pool with white sand sa recreational area. Why fly to other beach resorts when you can enjoy this just outside your unit? Hindi lang yan. Aside from pools, merong water slide, wooden deck, pavilions, playground, gym, function rooms, multipurpose hall, gardens, picnic area at barbecue area. Maaari ka nang pumili ng unit na nababagay sa personality mo. There are studios and executive studios. May 1 and 2 bedroom units and garden units din for growing families, while penthouse units with 3 bedrooms ay available for those who want more space. And because you live within the master plan Bayshore City, it's easy to enjoy family-friendly Las Vegas-style pastimes. May instant access ka sa Grand Opera House, international brand hotels, theme parks at retail center. Live your dream vacation every day at home. Bayshore Residential Resort. Mega World International is your partner in helping you find the home that you need and deserve. Contact the office in your territory for more information on the project. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan capsule. Look young,
live longer, a gift of health from the sea. EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. '83 na magsimulang magtrabaho si Lilia de Guzman sa OWA. 1998, nung una siyang naging welfare officer sa Hong Kong. During that time talagang ang 152,000 ang Filipino workers doon. Natatandaan ko pa madami. Tapos hindi pa kami ganun kadami noon. Although dalawa kaming welfare officer, ako yung supervising welfare officer. Meron kaming isang center coordinator, tapos isang local hire. Ganun lang kami kakonti noon. Noong mga panahon na iyon, nasa 150,000 ang bilang ng mga OFW sa Hong Kong. Termination of contract ang kadalasang problema noon. Doon kasi sa Hong Kong, meron sila standard contract na nakalagay na you can terminate basta bayaran mo lang ng 1 month notice. So halimbawa, alam mo naman ang mga Chinese, di ba? Mahilig sila sa mga pamahiin. Halimbawa, hindi lang nagkatugma yung birthday natin. Pwede nilang i-termination basta bayaran nila ng pamasahe tapos bigyan nila ng 1 month salary. Pwede rin naman na may maltreatment cases. Meron din mga sinasaktan. So inaasikaso din namin yun at humaharap din kami dun sa labor court, yung MECAB yung tawag namin. Kasi dun nagko-conciliate, kami naman nag-a-act as interpreter. Kahit tabala sa mga welfare problems noon si Lilia, marami pa rin siyang napatupad na mga proyektong pang-OFW. Cited ito ng aming Secretary of Labor before si Secretary Laguesma. Kami yung first na nag-conduct ng paralegal seminar. Meron kaming parang form of PIDOS, pero yun post-arrival orientation. Meron kaming Chinese cooking. Meron din kaming Cantonese language. Meron din kaming livelihood seminars, yung mga paggawa ng mga flowers, yung mga cooking, baking, mga ganun. Pero ang isang maipagmamalaki ko, kami yung first na nagkaroon ng paralegal seminar kasi ito na-tie up namin with the City University of Hong Kong. May nakilala kaming dalawang lawyer doon na professor, nagkataon ang kanilang asawa ay Filipina. So nagawa namin magkaroon ng seminar para ituro yung batas ng Hong Kong. Kasamang family law, immigration law, parang know your rights seminar. Batch-batch yan sa lahat ng leaders ng Hong Kong at nag-i-issue pa kami ng certificate together with the professors ng City University na mga British. Meron pa kaming parang yung naglalakad kami sa Central para pag may nakausap, sabihin mo ano yung mga rights nila. Meron din kaming mga outreach program like we together with mga agencies, SSS. Nagpupunta kami dun sa lugar na medyo malayo. Kami magpupunta para magkaroon ng parang, halimbawa, andito yung SSS, Pag-ibig, kasama kami ang OWA. Tapos magto-talk kami about the functions of our offices, pati mga services. Taiwan ang sumunod na posting ni Lilia mula 2006 hanggang 2008. Noong time na yon, wala naman masyadong problema. Ang medyo problema ko sa Taiwan, ang language barrier. Diyan na, kasi lahat sila ay Mandarin ang salita. Although, buti na lang ang OWA, meron kaming interpreter doon. Sa Taiwan naman kasi, most of them are factory workers. So, magkaiba ang nature ng cases. Sa Hong Kong, 1:1 kami. Pero sa Taiwan, by group. So, halimbawa, magko-conciliate ka with the broker and with the factory owner. Mga 300 yung kasama mo sa conciliation. Noong nasa Taiwan si Lilia, naipanalo niya ang kaso ng mga Filipina nurses na hindi nasasahuran ng maayos ng kanilang employer. Nanalo kami ng 1 point something, hindi ko na masyadong ma-recall yung million na binayaran nung sa nursing. Isa rin siya sa mga naunang rumisponde nang lumubog ang isang barko na may lulan ng mga Filipino seafarers. Yun naman, nahanap namin agad. Tapos natawagan agad namin yung manning agency. Nadalaw ko agad sa ospital yung mga seaman. So yun, isa rin yun. Natulungan nating lahat. Kasi yun tabi ng dagat ang Kaohsiung. Sa Taiwan, madami ding napatupad na proyekto si Lilia. Nagkaroon din ako ng Mandarin lessons. Nagkaroon din ako ng, meron pa nga ako yung mga wellness program naman. Kasi di ba yung mga Chinese nag-ano ng ganyan. Siyempre, meron din ako ng mga
Basic Livelihood Skills Program. Dahil sa kanyang mahusay na panunungkulan, nabigyan siya ng ambassador ng Taiwan ng commendation. Tuwa-tuwa ako na, kasi ang ganda ng commendation kasi parang merong certificate pa yan eh. And ako daw yung first welfare officer na binigyan ng ambassador na yun. 2011 naman na maging welfare officer si Lilia sa Milan. Milan, meron tayong most of them talaga ay sa bahay din, mga household workers. Pero dahil doon, 'di ba, nag-ano na sila, parang meron silang mga sojourno, meron silang mga family doon. Meron rin tayong mga anak ng OFW doon, ng mga professionals. Kasi speaking Italian na sila, very fluent. Kaya may mga professional na rin doon. Meron din naman mga nagtatrabaho sa McDo, meron din nagtatrabaho sa mga banks na nakakatuwa. Kaya lang, majority pa din ay mga nasa bahay. Kakaiba ang kanyang mga naging karanasan sa Milan kumpara sa Hong Kong at Taiwan. Pagdating ko naman sa Milan, ang laki. Kasi hanggang Genoa ba yung sakop mo. Tapos, dahil doon expensive ang Europe di ba, mahal ang pamasahe, ang ginagawa ng ating Philippine Consulate General, nag-outreach program talaga kami, lalo na nung time ng OAD. Talagang pupunta kami sa Bologna, Turin every weekends para magdala ng program, para magpa-passport, magpa-membership ng OWA. Panong OAD naman, magpa-register, yung gano'n. Tapos pati mga livelihood, dinadala ko na rin doon. Nagkaroon din ng, ng Know Your Rights Convention. First yun sa Milan. Bukod sa Know Your Rights, siyempre, normal namin yung mga baking, cooking, nagpaano pa ako dun yung flower arrangement. Tapos meron din ako Italian class. Tapos para naman sa kasi dahil hindi nga yun welfare, di ba, ang minsan nagiging problema dun sa family. Nagkaroon pa ako ng para sa mga mag-asawa, parang marriage counseling seminar. Tapos, nagkaroon ako ng para sa mga youth, mga sports fest. Bihirang-bihira ang employer na nananakit doon. Ayun ang maswerte ang mga kababayan natin sa Europe. Pero syempre, dahil nandun naman ang buong family, parang ang nagiging problema naman yan, mga marital problems, family problems. So, yun ang yung nagiging nung dating ng programa ko. Tsaka, dahil itong lately, nagka-crisis, ako sa reintegration programs, yung mga skills na, meron din kami dong IT literacy program, parang info technology program, na sponsored ng OWA. So, pumapasok lang may computer class. Para kay Lilia, kung may upside ang pagiging welfare officer, meron din itong downside. Pero ang suma total, rewarding at may daladalang self-fulfillment ang maging isang welfare officer. Iba talaga experience Iba yung napupunta ka doon at na-experience mo, kasama mo yung mga kapwa natin Pilipino sa ibang bansa. Kaya yun, mahirap bayaran yun. hindi yun pwedeng bayaran ng pera kasi nakasama mo. Tapos syempre, pag biro mo napupunta ka sa ibang places na hindi naman lahat ng tao nakakarating siguro ng Europe. At least nakakarating ka doon na free, ganun. Ang mahirap syempre yung parang minsan ginagawa mo na yung mabuti, tumutulong ka, pero parang wala pa rin. Yung ganun. Kaya lang syempre, pag welfare officer ka, sanay ka na sa ganun. Kasi para bang pag public service, parang hindi siya, parang parang hindi ka napapasalamatan. Although hindi naman lahat marami din namang nag-appreciate. Pero may mga moments na gano'n. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong buhay OFW and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang buhay OFW. Abangan ang Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 Awards Night sa darating na April 12 sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel. Sa aming mga kapatid at mga kababayan na nasawi ng Super Typhoon Yolanda, kasama niyo po ang Buhay OFW at ang Buhay OFW Foundation sa patuloy na pagdarasal para sa mapayapang pagbangon
at muling pagsisimula. Patuloy po ang ating paglaban sa buhay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Bukas po ang Buhay OFW Foundation sa mga nais tumulong. Maaari pong ipadala ang inyong mga donasyon sa Buhay OFW Foundation. God bless us all at maraming pong salamat sa inyong lahat. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. Kapag holidays o walang pasok o kaya naman ay alanganing oras sa gabi, saan nga ba pwedeng humingi ng saklolo ang ating mga OFW sa ibang bansa o kanilang pamilya sa Pilipinas? Huwag nang mangamba at merong ng 24/7 helpline sa tanggapan ng OWA. Ito po ay binuo ito yung opisina nito noong 2004 at ito ay 24/7 ng aming operation. Kahit ito holidays, may taong naka-assign dito. So on rotation kami shifting ang mga officers. So pagka may mga queries o request for assistance, ina-assist na rin namin. So kami usually pagka weekdays ang aming operation dito, after 5 kami na nag-handle ng mga halimbawa walk-in clients. Then pagka weekend naman, talaga 24 hours kami. So kasi mayroon minsan mga emergencies, may dumarating dito sa amin na kamukhaan may problemang kamag-anak na nasa overseas. So usually ang naging mga senior officers dito ay galing nasa overseas assignment din eh. Kaya halos alam na nila ang operation. Si OWA 24/7 Helpline Sotero Boy Tornea Jr. Sa totoo lang, malaking bagay ito, lalo na pag may mga crisis. So ito naman since 2004, alam na halos lahat ng ating mga kababayan, lalo na mga contract workers. At ito binuo nung time na mayroong tsunami sa Indonesia. Pati yung crisis ng Libya at nitong lately nga yung Syria. So kami yung magmomonitor. Once na mayroong mga problema na ganyan, may crisis, may emergencies, immediately pagka lalo nangyayari sa after office hours, ina-advise din namin yung ating administrator. So kami directly nagre-report sa administrator. So ito ay nagiging dito minsan yung libreng tawag lalo pagka weekends. Sa ngayon mayroon tayong crisis sa nangyari dito sa Pilipinas. So mayroon tayong ugnayan center sa baba kung saan pwede lumapit yung mga kamag-anakan. So pagka ganyang mas marami na, pinapakit din dito sa amin. So kami, nakakatawag din sila rito yung mga pamilya. Sa tawag at emails, halos walang pahinga. Lalo yung Middle East, sa Middle East talaga. Ang 24/7 helpline ay pwedeng tawagan sa kanilang mga hotlines. Pwedeng i-text o kaya naman ay i-email. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea, Southville International School and Colleges,
Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Isa sa in-demand na training sa ating mga OFW na nais mag-upgrade o magdagdag ng kaalaman ay ang Industrial Process Control. Marami kasing application yung Industrial Process Control. No? Sabihin kung paano mo kukontrolin yung mga processes sa iba't ibang planta. No? Ginagamit siya sa mga oil and gas company, refinery, and even mga shipping industries, no? Maritime industries, manufacturing industries. Napakalaki nung sakop ng process control. Basta merong control ng level, pressure, flow, and temperature, siya yung parang ginagamit mo to control and to measure that variable. So yun yung industrial process control. Sa kabuuan, 72 hours ang itinatagal ng training. Dalawang course kasi siya, ma'am. Isang 36 hours yung calibration, and then yung industrial process control is 36 hours. So composed of 72 hours dito sa MFI. Pero meron siyang mga prerequisite courses eh. Hindi kasi siya pwedeng diretso ka agad dun sa course niya kasi parang advanced course na siya. So dapat you have a basic of electrical and electronics. Karamihan, OFW ma'am yung trabaho ko, mga estudyante ko. Seaman o kaya mga workers sa iba't ibang bansa, especially mga Middle East kasi yung oil and gas company, no? O kaya mga nasa Singapore, Malaysia, so iba-iba rin. Mga ganun. Pero meron mga kagagraduate lang din na nagbabalak na magtrabaho sa abroad. So, sila, kumbaga parang credentials tsaka learnings para pagdating nila doon, hindi sila, parang walang alam. Parang may idea na rin. In demand ngayon ang mga instrumentation technician sa abroad. Medyo malaki ma'am yung sahod nila eh. Kasi yung iba nga, mga electrical engineer na o mechanical engineer na, they transfer to instrumentations. Dahil sabi nga nila, if you're instrumentation guy, medyo yung rate ng sahod mo mas malaki compared sa electrical engineer. Pero yung trabaho mo mas madali compared sa kanila. Kasi ma'am, pag electrical ka, kadalasan taga-batak ng kable nila o kaya sila yung mga nasa field. So, papasok lang yung instrumentations kapag i-commission na yung mga instruments. Lalagyan na lang ng mga parameters, di ba? Lalagyan ng parameters, titignan mo kung nagpa-function na maayos. So, yung rate ng sahod nila, ma'am, malayo. So, meron akong isang participants na nagsabi sa akin, yung sahod nila, naglalaro from 5 to 7,000. Sabi nung job street, one of the most highest paid job. Based on job street to mama, based on highest job street, sabi niya highest paid job is oil and gas company. So, oil and gas company, pag pinag-usapan yung oil and gas company, more on instrumentation yan. Lalong-lalo na yung course na to, yung process automation. Kaya yung iba, parang kahit walang experience, kahit nurse yan, minsan nagsiship ng course going to instrumentation. Naroon po si Ronilio Ausa, isang OFW na taga Tacloban City. 11 years na pong OFW si Ronilio Ausa. Nakapagtrabaho na siya sa Saudi Arabia, South Africa at Papua New Guinea. Nasa industriya siya ng oil and gas bilang instrumentation technician. Nag-abroad ako dahil sa may kaliitan ng sweldo sa ating bansa. Siyempre, nangangarap din akong masinso na balang araw magkaroon ako ng magandang buhay at mapag-aral ko yung anak ko ng medyo mataas-taas na kalidad ng education. Ang plan ko naman hanggang sa pag-retire ko is magkaroon lang ako, at least meron akong kapirasong lupa na pagsasaka ako. Kasi usually naman sa mga work abroad, kagaya sa amin na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang punteriya po namin is magkaroon po ng business. Kaya karamihan ang tinatayong business, piggery, manukan, kung may magandang lupa, kung maganda rin ang naitatanim nila sa lupa. Sa susunod na Buhay OFW, ano ang naging impluensya sa buhay ni Attorney Nicasio Conti ng amang seaman? Bakit isinauli ni OFW Marites Galam ang perang napulot sa Singapore, gayong gipit siya noong mga sandaling iyon? Paano pinaghandaan ni Welfare Officer Letty ang kanyang deployment sa ibang bansa?
Alamin ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang tumulong sa inyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar, na handang maglingkod. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Drive It Wall Cladding System, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Davis, Paint Reinvented. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kong kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan,